So bakit sinasabi na kinakalampag mo ang bahay ni Nanay Evelyn at pinipilit mong kausapin ka nung kanyang pamangkin na 18 years old? Meron ba kayong relasyon? Hindi po siya, ma'am. Wala po, ma'am. Oh, ano Kasi pong nangyari? Po, ma'am, hindi po kalampag yung ma'am para paliwanag ko sa matandang to. Ang sa akin, ma'am, kinatok ko lang, ma'am, kasi ang mga bahay po doon sa amin, kawayan siya, kayero lang po. Kaya ang akala ng tao, ng mga kapamilya niya, kinakalampag ko sila. Tsaka hindi lang naman po yung tao doon, ma'am, eh. Ang dami namin dumadaan doon para masira din yung mga yero nila doon, mga pader nila doon. Sa amin kasi, katulad namin mga magagandang lalaki ni Alex, problema namin yan eh. Di ba? Tama po, tama. Relate. Maraming salamat, Dr. Love. Hindi naman, nagkakautang pa eh. Hindi pa ba tapos? Ngayon na puri eh. Hindi matanggap eh. Normally, kapag mayroong nag-busted sa'yo, masakit yun. No, para sa atin, masakit yun. But it's a clear indication, hindi siya interesado sa atin. Gaano man kagandang lalaki ang tingin natin sa sarili natin, hindi siya interesado. So, ang normal na ginagawa natin, pag ayaw sa atin, ayaw mo, di wag mo. Di ba? Kailangan lang, ang makakarelasyon mo, yung talagang mahal ka at mahal mo, doon magtatagal ang relasyon. Gaano man kaganda si Lynn, pag ayaw sa'yo, let go of her. Mamuhay ka ng sarili mo. Baya mo siyang mamuhay ng sarili niya. Kung tumulong ka kay Nanay Evelyn at nagbigay ka ng mga bote, garapa, Diyos ko, huwag mo nang isumbat. Pag tutulong tayo, huwag nating banggitin. Tumulong ka dahil gusto mong tumulong. So, let go. Let go and move on. Unang-una, paglaseng, ang tawag doon intoxication. Okay yung uminom ka, pero sabi nga nila, moderately. Pag uminom ka at nagwala ka, at kung totoo nga yung sinasabi ni Ma'am Evelyn, na nag-iingay ka doon at pinupukpok mo yung mga dingding doon, whatever. At hindi lang sa bahay nila, no? Naririnig sa ibang community, naririnig sa kapitbahay, ang tawag doon ay alarm and scandal na. Pag naging noise, pag maingay na, ibig sabihin naririnig beyond 50 meters, criminal case na yan. Ang tawag dyan, alarm and scandal. May fine yan. May fine yan na up to 100,000 pesos or 6 months imprisonment. Yung tinatawag na same-sex relationship, ginagalang natin yan dito. Pero miski na same-sex relationship or binary, yung sinasabi ng male-female relationship, ang importante doon hindi dapat parang transactional. Hindi transaction yun. Dapat pag nagmahal ka, unconditional love. Okay. Unang-una, alam nyo, pag sa breakup, hindi pa pwede na ang gagawin natin kaagad, manliligaw ako. Tapos makaka-move on. Hindi. Dahil kasi unang-una, alam mo, Rodessa, dahil sabi mo nga, di ba, November ka lang nakipaghiwalay dito sa dati mong partner. Siyempre, ang isipin mo doon unang-una, bakit ako hiniwalayan? Bakit kami nagkagulo? Parang parehas din ang proseso ng grief. Yung tinatawag nating may denial. Parang inisip mo, bakit ako hiniwalayan? Tagal-tagal na namin, mga ganon. And then eventually, yung proseso nga na yun, pwedeng susunod doon, nagagalit ka na. Kaya talagang sasabihin mo, gagawa ako ng paraan. Manliligaw ako para makita niya na mas magaling, na mas merong higit, na mas nakahigit sa kanya. Mga ganon. Tapos, eventually, alam mo, nagiging problema doon, parang, eto na, yun nangyayari. Nakikipag-bargain ka na pinipilit mo ang isang tao. Sabi nga, na, ay, niligan, busted, pero hindi paasa. Parang ganon. So, nagkakaroon ng ganong klaseng problema. And then, eventually, umaabot ka sa puntong nagkakaroon ka ng depression, lalo't umiinom ka.